Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Great Sunday! Good morning everyone! Kumusta na kayong lahat dyan? Alam nyo, mayroon ako isang nabasa tungkol sa isang bata na sabi nung kanyang tatay, "O anak, dito ka lang ha, huwag kang aalis dito kasi pumunta sila sa bayan. Sila ay namalengke." So sabi nung tatay dun sa anak, "Anak, dito ka lang sa may pintuan ng palengke at wag kang sasama kung sino man mag-aya sa iyo ha, babalikan kita dyan. Ako na lang ang mamamalengke. Pag-uwi, dadaanan kita. Kaya wag kang sasama o kaya pupunta kung saan-saan." So yung tatay ay namalengke at nung siya ay namalengke na di bang sa pamamalengke hanggang sa umuwi na siya na nakakalimutang daanan yung anak. So nung nasa bahay na siya, tinanong siya ng nanay, "O na si anak mo?" "Naku," sabi niya, "hindi ko nadaanan. Nandun nga pala sa pintuan ng palengke yun." Nung maalala niya, pahapon na, mga mag-aalas 6 na. Kaya bumalik na naman yung tatay. Nakita niya yung anak niya nakaupo sa gilid. Tapos awang-awa siya, niyakap niya, "Ano, naku, pasensya ka na. Nakalimutan kita. Akala ko mag-isa lang ako. Sorry. Pwede ka na." Sabi niya, tayo umuwi na at bumili sila ng konting pagkain at yung anak ay nakakain. At nung sila ay nasa bahay na, "Anak, tanungin niya kita, bakit hindi ka umalis doon?" Sabi niya, "Kung nagugutom ka na, bakit ka hindi umalis doon? Hindi ka ba nainip sa akin?" "Kasi dad," sabi niya, sabi mo, wag akong aalis. Kaya kahit na anong mangyari, hindi ako umalis." Alam niyo, it is a picture of commitment. Kung tayo talaga ay mahalaga sa atin ang sinasabi ng ating tatay, ng ating ama sa langit, kahit ano pa yung mga discomfort na dumadating sa buhay mo, ay hindi ka kailanman maaapektuhan. Siya ay, sabi nga ng bata, ay nagutom siya at nagkaranas siya ng pagkainip. Pero dahil may salita yung tatay niya sa kanya, na "Huwag kang aalis dyan, antayin mo ko dyan, babalikan kita," hinawakan yun ng bata at napatunayan ng tatay na importante sa kanyang anak ang kanyang mga salita. How about you? Good morning everyone. Magandang umaga sa inyo lahat, especially sa JCIWC family. Kumusta kayo? Gaano ka-importante ang salita ng Panginoon sa buhay natin? Do you commit yourself with the Word of God? Kapag sinabi ba ng Panginoon ang isang bagay ay ito ba'y ating pinanghahawakan o pinag-aalinlanganan? Dito kasi ay kwento ng nakaraang araw na pinag-usapan natin na nang si Kristo ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Naalala niyo, pinag-aralan natin yung dealing with drowning. So, hindi natin pag-uusapan yon, pero pag-uusapan natin yung part of the story. Kasi ang nagbigay doon sa akin ng isang uh, pangungusap ang Panginoon ay nung tanungin siya ni Peter, "Lord," sabi niya, "Lord, if it's you, tell me to come to you." At wala namang ibang sinabi nung sinunod eh. Isa lang ang word na sinabi niya, "Come." Yun ang gusto ko usapin natin, yung word na come. Do you believe the word of God when God said go, when God said come, when God said stand? Do you hold the word of God to its meaning? Kasi nga dito, natatandaan niyo yung kwento, si Jesus pagkatapos niya na maglakad sa ibabaw ng tubig, natagpuan niya yung kanyang mga alagad. At yung mga alagad, ang sabi ng Bible, nangatakot, kala nila ito ay multo. Kaya naman ang Panginoon, inunahan na sila. At sinabi ko nga yan doon sa ating nakaraang pag-aaral na salita na siya. Dahil sinabi ng Biblia, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." Ngayon si Peter, sabi niya, "Lord, kung kayo yan, paparyanin niyo ako." Isa lang sinabi ni Lord, "Come." At pagkatapos sabihin yung come na yon, ay, ang sabi ng Bible, agad lumunsad sa bangka si Pedro. Yun ang salita ng Tagalog na Biblia. Kaya kung mapansinin nyo, itong salin na ito ay nagustuhan ko siya dahil
Parang kay Peter, no-brainer. Wala na, hindi na siya nag-isip. Nung sinabi ni Lord na come, okay na. Labas na agad sa bangka at lakad na siya sa ibabaw ng tubig. Alam mo yun, is a picture of the Christians' lives sa ngayon, no? Napakasarap na pag sinabi ng Bible, sunod agad tayo. Hindi yung tayo nakatahimik, tayo ay mga nag-iisip kung susundin pa ba natin ang salita ng Diyos. Kaya dito, nung sinabi niya na come, mapapasin niyo roon ang Panginoon na nag-commit doon sa challenge ni Peter. Lord, if it's you, tell me to come to you. And God made a commitment, come. So dito gusto ko pansinin ninyo, ano ba ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano kapag ang Panginoon ay sumang-ayon? Yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Have a blessed Sunday. Ang ating theme is when God commits. When God commits, pag ang Panginoon ay sumang-ayon. So ito pag-uusapan natin. So basahin lamang natin ang ilang verses sa Bible at pagkatapos ay atin natong pag-uusapan. Dito sa banal na kasulatan ay nakalagay yung sa Matthew chapter 14 at ang sabi rito ng Bible, nung sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot, si Jesus ito sa Matthew 14 verse 26, kasi sa 26 natakot sila eh. Kala nila ay multo. Then 27 sabi ni Lord, huwag kayong matakot, ako ito, si Jesus. Ngayon sabi ni Peter, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Yun lang. Wala tayong mapag-usapan. Yung sinabi lang ni Lord na come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, pansinin ninyo, siya agad ay lumunsad. Yun ang salita ng Tagalog na Biblia. Agad siyang lumunsad sa bangka at pagkatapos ay lumapit, naglakad, papunta kay Jesus. Pwede tayo manalangin sa dali. Shall we bow our heads please and let us pray. Thank you Lord for this morning. Salamat Lord sa pag-uusapan ng iyong salita. Mamuna po kayo at katagpin mo Panginoon ang aming kalalagayan espiritual ngayon pong umaga. Kayo po ang mangusap sa amin at sino man ang makakapanood ng salita mo sa magitan ng mensaheng ito ay palakasin mo ang kanikanya naming pananampalataya. Mabigyan po kayo ng parangal, mangusap kayo sa amin at mapapurihan kayo. Masalamat po. Ito po ang pinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, dito gusto ko pag-usapan ay when God commits. Pag ang Diyos ay sumang-ayon. At dito nga kasi ay sumang-ayon si Lord doon sa request ni Peter. Lord, if it's you, tell me to come to you. Lord, if it's you, tell me to come to you. Yun ang kanyang challenge. And God said, come. Ang sabi niya, come, halika. At lumunsad niya agad sa bangka itong si Peter. Ngayon, pag sinabi natin dito, when God commits, ano ba talaga ang pinag-uusapan natin dito nang ang Panginoon ay sumang-ayon? Sumang-ayon siya doon sa pakiusap ni Peter na, Lord, kung kayo yan, paparehan ninyo. So, God committed Himself to Peter when he was asked, Lord, if it is you, tell me to come to you. At ang unang gusto mapapasin nyo nang lumunsad si Peter, lumabas mula sa bangka at siya ay lumapit papunta kay Jesus. Ito yung tinatawag nating number one, yung walk of commitment. Ito yung lakad. Sorry, hindi walk, it's word. It's a word of commitment. Nung marinig niya yung come, it's a word from the Lord. It's a word from the Lord. At ang sabi nga natin dito, lumakad agad siya. So they both agreed. Ang request ay, Lord, if it's you, tell me to come to you. Pero sabi ni Lord, come. So they both agreed. Ngayon, eto si Jesus, pinatunayan niya ang kanyang salita na gusto mong maranasang makalakad sa ibabaw ng tubig, katulad ng nakikita mo sa akin ngayon, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, o halika. Jesus was prepared to let Peter experience the new level of faith.
yung gusto niyo paranasin si Peter na kakaibang kalalagayan ng pananampalataya na hindi pa niya nararanasan. At ito nga yung lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Ito yung hawak-hawak ni Peter. Kapag ikaw ay mayroong karanasan sa Panginoon na parang this is a new experience with the Lord, hahawakan mo lang iba, walang iba dyan kundi ang kanyang salita. Ang sabi ni Lord sa kanya, come. He took that word, hinawakan niya yung word. Ano ba yung word na yun? Galing ba yun sa tao? Hindi. Yun ay word from the Lord. It is the word from God. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, okay. So, pinapupunta ako ni Lord, no-brainer. Wala na itong pag-iisipan pa. At siya nga ay lumakad at ang sabi ng Bible, pinatunayan na siya nga ay nakalakad. Ito yung sinasabi kong word from the Lord. Ano ang daladala niya? Salitang come. Salitang halika. Na ang salitang yon ng Diyos, na ang pinanggalingan ay ang Panginoon mismo. In our faith, if there is one thing that you have, that we have to keep on holding on, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kumusta ka? How's your faith? Alam niyo kung ano ang umagaw doon sa puso at sa isipan ni Peter. Kaya siya lumubog. Alam natin, kwento, lumubog siya eh. Inagaw ng kaaway ang salitang come sa kanyang puso. Alam niyo, when doubt sinks in, when distractions are very disturbing, kapag lahat ng mga bagay na nakikita mo ay parang nagpapadiscourage sa iyong buhay pananampalataya, it's not the Word of God anymore that you're holding on. Noong una nakalapit siya sa Panginoon, sabihin nakalapit, nakalakad siya papunta, ang daladala niya yung word na come. Ang focus niya, yung sinabi ng Lord, come. Pero nung na-disturb na siya, nung when he saw the wind, naramdaman niya sa kanyang sarili yung lamig ng tubig at yung mga alon na malalaki. Yung calm na word ni Lord ay nawala. Ano ang pumalit? Yung mga pagtatangka ng paligid na siya ay ilubog. Ang masakit, he believed that he will sink. That's why the Bible says he was beginning to sink when he asked the Lord, Lord, save me. So dito, ang gusto kong makita ninyo, yung sinabi ni Lord na come, it's a word of commitment. Kumusta ka? What are you praying for? Ano ang mga pinapanalangin mo sa Panginoon? Ikaw ba nang umpisa sa iyong pananampalataya, sa iyong lakad ng pananampalataya, anong hawak-hawak mo? Anong salita ng Diyos ang life verse mo? Ano ang iyong memory verse na lagi mong binabanggit-banggit kay Lord whenever you pray? Ano yung mga hawak-hawak mong nagko-comfort sa iyo? The word from the Lord. Mga kapatid, dito ang sabi ng Bible, when God said yung word na come, it made Peter forward. Ito ay naging dahilan para siya ay gumalaw ng pasulong sa Panginoon. Kumusta ka na? Kapag ang salita ng Diyos ay wala na sa iyo, yung lakad na pasulong ay magiging lakad na paurong. Ang sabi ni Abraham Lincoln, I am a slow walker. Slow walker, sabi niya, ako ay mabagal lumakad, I am a slow walker, but I never walk backwards. So sabi niya, ako ay laging lumalakad ng pasulong at kailanman ay hindi ako lumakad ng paurong. How's your Christian faith? How are you today? Kumusta na ba? Yung ba mga nakikita mo mga disturbing circumstances, mga unpleasant things na nangyayari sa iyo, ang pananampalataya mo ba ay umuurong? O ang pananampalataya mo katulad ni Peter ay pasulong? At ang sabi rito ng Bible, when he heard the word come, he got up out of the boat and moved towards Jesus. So ang lahat lamang na may hawak sa salita ng Diyos sa panahon ng kahirapan at kagipitan, sila lamang ang lumalakad ng pasulong. Kumusta ka na? Ano ang lakad mo ngayon? Ikaw ba ay pasulong pa rin? O ikaw ay unti-unti ng paurong?
Dito, tandaan nyo, ang nagbigay sa kanya ng kalakasan upang lumakad ng pasulong ay ang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-uumpisa ng paurong, hindi na salita ng Diyos ang laman ng iyong puso, marahil yung mga nakikita mo sa circumstances, katulad ni Peter, yung mga napapansin mo sa paligid, yun na ang nakikita mo. At hindi na muna naririnig, natatakpan na papalitan na ang salita ng Diyos na hawak-hawak. At number two, sabi nito ng Bible, when God said, come, at siya nga ay lumunsad sa bangka at lumakad papalapit kay Jesus. At sabi nito ng Bible, nung siya ay lumalakad, napansin niya yung wind. When he saw the wind, he was distracted and beginning to sink. And then he said, Lord, save me! Ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan doon sa dealing with drowning. Pero gusto ko pansinin nyo rito, sabi ng Bible, agad siyang, ano, inabot ni Jesus at sinabihan siya, you have little faith. Meron ka pananampalataya, kaya lang hindi pa sapat. You have an inconsistent faith. Ang ganda na ng lakad mo, pero ngayon, sa nakita mong mga disturbing environment, ay naniwala kang lulubog ka. At dahil pinaniwalaan mo yung lulubog ka, lumubog ka nga. Pero kanina, nung sinabi ko sa iyo yung word na come, ikaw ay lumakad, dahil pinaniwalaan mo yung salita kong halika. Pero nung napansin mo yung mga paligid na ito ay nakakapag-disturb sa iyo at ang akala mo ikaw ay lulubog at dahil yun ang iyong pinaniwalaan, yun ang nangyari sa iyo. Ngayon, pinayagan ba ni Lord yung bagay na yun na mangyari kay Peter? Yes. Pero ang tanong, ano ang nangyari? Siya ba ay nalunod? Hindi. Tandaan nyo, may mga disturbing moments in life na ang Diyos ito ay pinapayagan pero hindi kanya pababayaan. Maraming ganitong sitwasyon sa buhay ng mga Kristiyano. Sa trabaho mo, Lord, ba't ngayon pa? Bisa naman sa iyong paglilingkod sa Panginoon, Lord, ba't ganito nangyari? Ba't ngayon pa? Minsan, problema sa pamilya, Lord, ba't ngayon pa? Very disturbing. Pero nung una, ang faith mo, ang ganda. Palaban ang iyong pananampalataya. Pero nung masigit mong pinaniwalaan yung mga problema at mga bagay sa paligid, nag-umpisa kang lumubog. Pero tandaan nyo, ang sabi ko nga, nakita ni Lord yung iyong paglubog at narinig ng Lord ang iyong lapit sa Kanya na, Lord, save me! Tandaan nyo, pinayagan, pero hindi pinabayaan. Sabi ng Bible, agad siyang inabot ni Jesus. Ngayon, ano ang masasabi niyo dito sa number two? Ang una natin, yung tinatawag ko na word of commitment. Yung word na halika, ipinasok ng Diyos ang kanyang sarili sa pakikipagkasundo kay Peter na, sige, halika, makakalakad ka. Kumbaga, the Lord involved Himself and He committed Himself to His word na, come. At pangalawa, hindi lang yung word of commitment, nung si Jesus ay dinampot na, hinila na si Peter. Ito yung gawa niya, gawa ng Diyos. Baka yung akala mong lulubog ka na na pinayagan, pero hindi pinabayaan, ito yung work of commitment. Dahil sinabi ng Diyos sa iyo na halika, ang kanyang ibig sabihin sa ibang salita ay cargo kita. Hindi siya pinabayaan, pinayagan, pero hindi pinabayaan. Maraming mga unpleasant circumstance in the Christian life. Sa buhay natin, mga Kristiyano, na akala mo ay katapusan mo na. Ganon-ganon si Peter, akala niya ay katapusan na niya. Kaya yung kanyang sigaw, Lord, save me! Pinayagan lang, pero hindi pinabayaan. Sa ating mga Kristiyano, marami tayong karanasan ganyan. Na akala mo, end of the road, akala mo, end of your life na, kasi nga, sa tingin mo, wala na to. Katapusan ko na to. Katapusan na ng buhay ko to. Hindi na ako gagaling. Hindi na ako makakapagtrabaho. Hanggang dito na lang siguro ang buhay ko. Patuloy na lang siguro ako maghihirap. Baka hindi na aangat ang buhay ko. Akala mo lang yun.
katulad ng akala ni Peter. Pero kung babasahin ninyo, na siya lumapit sa Panginoon, yung sitwasyon niya na yun, oo, nag-umpisa siyang lumubog, pero hindi siya nalunod. Kasi nga, si Lord, may kanya-kanyang mga panuntunan sa buhay natin. Pag ito ay hindi nasunod ayon sa iyong pagustuhan, kuminsan nagdududa ka at nag-aalinlangan. Dito, sabi ng Bible, nang siya ay na-disturb ng paligid, wala na to. Lulubog na ako. Kaya bago ako lumubog, Lord, ikaw na lang ang pag-asa ko, inayagan mo to sa buhay ko, pero alam ko, Lord, kaya mo sinabi ito, eh, meron kang plano sa akin. So, yun ang nangyari, pinayagan ng Lord. Nakita niya, pinayagan, pero hindi pinabayaan. Ito ay dahil siya ay may commitment kay Peter na halika, ang Diyos din mismo ang nagligtas sa kanya. Ay dito sabi ng Bible, it was a work, gawa na pakipagkasundo ng Diyos. Nang sinabi ng Panginoon na anak mahal kita, hawakan mo salita ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Kahit maraming mga bagay na nangyayari sa atin, si Lord kailanman hindi nang iwan. Sa ngayon, ang usaping DPWH, flood control, billions of pesos na mga nakulimbat ng ating mga opisyalis sa gobyerno ay siya ang bukang bibig ngayon. Alam nyo, dito mapapansin mo na yung may mga lihim ay inexpose ng Diyos. Yung kanilang mga lihim na mga nakatago ay inexpose ng Panginoon. Kita nyo naman si Alcantara, si Bryce, ngayon na matinding pinag-uusapan na prayer natin ay sana hindi totoo, ay si Joel Villanueva. At ang isa pa nga, itong si Jinggoy. Sabi nga ni Claire Castro, pinanonood ko yung kanyang vlog. Sabi niya, itong si Jinggoy hindi na nadala. So totoo man ito o hindi na gusto kong usapan. Kumbaga, sa atin, ay anuman ang iyong mga past, anuman ang nangyari sa buhay mo, lahat ng yun ay ang Diyos, yun ay pinayagan. Pero hindi ibig sabihin, ikaw ay kanyang pinabayaan. Ba't ko nasabi yun? Tingnan niyo yung sa DPWH. Laglagan sila. Kaya sabi ko, sino hindi nang lalaglag? Nagduda ka sa akin, kaya ka lumulubog, Peter. Ngayon tatawag-tawag ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ganun sila. Pinayagan, pero hindi pinabayaan. Agad niyang inabot si Peter. So dito, isipin natin, ganun si Lord. When God commits, He really meant it. Kumbaga, pag si Lord ay nakipagkasundo sa iyo, ito ay pangangatawan niya sa iyo. Kumbaga, pag sinabi ng Lord ang yes, it's a yes. When God says it's no, it's no. Kaya hawakan mo ang kanyang mga salita. So, ngunit, when God commits, sa Tagalog, nang ang Panginoon ay sumang-ayon, tandaan niyo yung karanasan ni Peter, sabi nga natin, mayroon doong word, a word of commitment. Ano yung word of commitment na hawak ni Peter? Yung word ni Lord na come. Nag-commit siya doon, kaya siya'y nakalakad, pero sina niya, yung mga disturbing environment, he was beginning to sink. Pero makapansin ninyo, hindi naman talaga siya pinabayaan. At number two nga, ito yung work of commitment. Pag si Lord nag-commit sa iyo, ha, He will make it beautiful in your own time. Pagka si Lord ay nag-commit sa iyo, sabi nga, He will be able to complete it. When God commits, He completes. Kapag ang Diyos ay nagsalita sa iyo, nagbigay sa iyo ng assurance, hinawakan mo, when God commits, He completes. Ganon ang Panginoon. Hindi kanya hahayaang mag-isa na kung saan man ang kanyang pangako ay naroroon at kanyang sinabi sa iyo, come! Pinabayaan ba? Hindi. Tandaan mo, ano man ang mga prayer request mo kay Lord, ano man ang mga nilapit mo sa Kanya, marahil wala pa ngayon, pero yan ay kukumpletuhin niya. Amen? Ito tayo sa pangatlo. Nag-uusapan natin when God commits na ang Panginoon ay sumang-ayon. Pag ang Panginoon ay sumang-ayon, ano nangyayari? Sinasabi natin na mararanasan mo yung word of commitment. At pangalawa, yung work ni Lord.
yung work of commitment. Ngayon, so alam natin na totoong nangyari. Sila ay nakaranas ng malakas na hangin at malalaking alon, tumatawa sa kanyang katawan. At sabi rito ng Bible, siya ay natakot. Siya ay natakot. At sabi rito ng Bible, kung mababasahin ninyo, nung siya ay dinampot ni Jesus, basahin natin para lang makita ninyo kung saan verse natin kinuha. Basahin natin yung verse 32. Sabi dito ng Bible, verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. Agad-agad siya ay inabot ni Jesus at siya ay sinabihan ng Panginoon na, you have little faith, why did you doubt? Ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? And, tinan nyo katapos niya sabi yun, sila ay naglakad, tandaan nyo to hinatid ni Jesus si Peter doon sa bangka, tinan nyo and when they climbed into the boat, the wind died down. Nang siya ay inihatid na ng Panginoon at nakaakyat na sila, pasok na sila sa bangka, kumalma yung hangin. Anong mapapansin nyo rito? Nung pagkakuha kay Peter, sila ay naglalakad. Naglalakad papunta doon sa bangka. Ito yung tinatawag ko na walk. Paglakad, ito yung walk of commitment. Yan. Ito yung lakad ng pagtatalaga. What do you think the Lord is telling Peter? What do you think the Lord told Peter while they were walking, going back to the boat? Siyempre, wala ka namang mababasang may sinabi si Jesus. Walang nakasulat. But I believe na habang sila ay naglalakad, naiisip ni Peter yung kanyang akala na mali. Well, wala naman talagang akalang tumawa. Lahat na akala, mali. Pero dito yung kanyang kasing naging reaction na siya ay natakot at nag-umpisang lumubog. I believe kahit pa paano ay humanga siya sa Panginoon na hindi siya iniwanan, hindi siya nilaglag. At the same time, ay pwede niyang isipin. Pwede isipin pero wala naman nakasunod sa Biblia na grabe ako, nagduda ako kay Lord. Kung sakali man na hindi siya nagsalita ng ito pero niniwala ko habang sila naglalakad pabalik. Kumbaga, ang nangyari, Peter, pinaranas ko lang na kung paanong sa paglubog ng iyong buhay ay naririto ako na pwede mong hawakan. Kaya dito, nung sila naglalakad, papunta sa safer place. Kasi bangka na mas ligtas na yun para kay Peter. At ang sabi rito ng Bible, sila'y nakarating doon, pansinin mo hindi pa yung sinasaway ni Jesus. Yung unos, yung malalaking alon at malalaking hangin, hindi pa yung sinasaway ni Lord. Pero dito, pag-akyat nila, the wind died down. Ito ay kumalma, nawala na yung kanyang pag-aalkuroto, yung kanyang malakas na hangin. Kasi nga, si Lord, sinamahan siya. Saan siya sinamahan? Sinamahan siya ni Lord. Sabi niya, Lord, if it's you, tell me to come to you. Sabi ni Lord, come. Sinamahan siya, nag-agree sila. Okay. Nung siya lulubog na, sabi niya, Lord, save me. Sinamahan siya uli ni Lord. At siya iniangat. At hanggang siya makarating doon sa safer place, sinamahan pa rin siya ng Panginoon doon sa bangka. When God commits, He completes. Alam niyo, ilang beses ka na nagduda kay Lord, pero pinatutunayan sa iyo ng Panginoon na mahal kita. Hindi kita pwedeng pabayaan. Tutubusin nga kita sa krus. Kaya ako narito sa lupa. I'm prepared to give my life for you. At hindi lang sinabi ng Panginoon yun, He even died for us. Kaya ngayong umaga, tandaan mo, sa bawat pagtatagumpay, sa bawat answered prayer, tandaan mo, dahil ang Panginoon ay naroon. Ano man ang naging dulo ng iyong mga karanasan na sa tingin mo ay hindi na maayos. Bakit naayos? Kasi ang Panginoon ay naroon. So isipin mo, itong klase ng commitment na pinarana sa iyo ng Panginoon, hindi lamang narinig mo yung kanyang salita, yung word of commitment,
Hindi lamang yung may mga ginawa sa iyo sa bilanang ikaw ay nagraratel. Ito yung work of commitment. Inaayos ni Lord lahat. Ito yung hanggang sa naging safe ka. Naranasan mo yung safe place, yung babalik sa bangka. Habang kayo naglalakad, anak, sabi ko sa iyo, cargo kita eh. Tara sa bangka. Habang naglalakad sila, tinawag ko ito na walk of commitment. Pag si Lord ay sumang-ayon, kapag ang Panginoon ay sumang-ayon, lagi mong matitiyak na ang kanyang presensya ay naroroon. Magandang gabi sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Sana ang salita ng Panginoon ay magbigay ng kalakasan sa inyo. Napuntahan natin ang conclusion na ito. Ano ang conclusion ng Panginoon sa mensaheng ito? Tandaan nyo, when you agreed with God, nung ikaw ay sumang-ayon noon sa Panginoon, when you agreed with God, you're letting God to take the lead. Kapag ikaw ay sumang-ayon sa Panginoon, ay parang sinasabi mong, Lord, pangunahan. Lord, lead the way. Kaya anuman ang mga madaanan natin, habang tayo ay nakaangkla sa Panginoon dahil hawak-hawak ng kanyang salita, anuman ang madaanan natin, ang Panginoon ang mag-aayos niyan para sa atin. So mga kapatid, great morning, magandang umaga sa inyo lahat. I miss you all. Kung paanong gusto natin magkita-kita, but God sometimes allowed things with a greater purpose. Amen? Tayo magbukas sa panalangin. Lord, thank you po for your word. Salamat po sa iyong mga salita. Magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Bless your children, Lord. Help us all to remember. Help us, Lord, to remember na anuman ang mga disturbing circumstances namin, hindi ka nagbabago from the word of commitment to the work of commitment until to the walk of commitment. Pinatutunayan mo na kami mahal mo. Lahat ng panalangin namin ay pinakikinggan mo. Meron kayong kanya-kanyang panahon sa bawat pagkakataon. Subalit ang mahalaga, ang presensya mo ay naroon. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.